Magandang araw sa iyo, Miss Jamay, at sa lahat ng mga ka-confession. Ako si Rhea, 24 anyos, at naninirahan dito sa Cebu City. Marahil kung makikita niyo ako sa personal, sasabihin niyong perfect, matangkad, maputi, at may trabahong hinahangaan ng marami. Bilang isang receptionist sa isang tanyag na hotel dito sa Queen City of the South. Pero sa likod ng bawat bati ko ng "Welcome to our hotel", sa likod ng bawat pag-aasikaso ko sa mga VIP guests, may isang bagay na pilit kong itinatago. Isang bagay na naging mitya ng aking pagbagsak. Sabi nila, ang ngiti raw ang pinakamagandang palamuti ng isang babae. Pero para sa akin, ang ngiting ito ang naging pinakamahal na pagkakamali ng buhay ko. Sana, sa pagbabahagi ko ng kwentong ito sa Dear Jamay, ay magsilbi itong babala sa mga kabataang tulad ko na nagnanais ng mabilis ang pagbabago sa itsura, kapalit ng isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto, ang dangal. Lumaki ako sa probinsya na simple lang ang buhay. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, dala-dala ko ang pangarap na maiahon ng pamilya ko sa hirap. Noong makatapos ako ng pag-aaral, agad akong pinalad na makapagtrabaho sa Cebu. Dahil sa aking tindig at maamong muka, madali kong natanggap sa front desk. Pero alam niyo ba mga ka-confession? Tuwing haharap ako sa salamin bago pumasok, hindi ang mga mata ko o ang kutis kong tinitignan ko. Ang tinitignan ko ay ang aking mga ngipin. Sungki-sungki ang mga ito. Tuwing kakausap ako ng mga bisita, maingat ako. Hindi ako pwedeng humalakhak. Kailangan takip ang bibig. O kaya ay tipid ng ngiti lang. Ramdam ko ang tingin ng mga tao. Pakiramdam ko, sa tuwing nagsasalita ako, doon sila nakatingin sa depekto ko. Sayang si Rhea. Maganda sana eh. Kaya lang ngipin. Iyan ang paulit-ulit na naririnig ko sa isip ko. Totoo man o hindi. Ang sweldo ko, sapat lang sa pambayad ng boarding house, pagkain, at ang malaking bahagi ay ipinapadala ko sa probinsya para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Isang luho ang magpadentista. Pero pangarap ko talagang magkaroon ng perfect smile. Akala ko kasi, kapag naayos ang ngipin ko, magiging mas mataas ang posisyon ko, mas malaki ang kita, at mas rerespetuhin ako. Araw-araw, parehong eksena sa trabaho. Maaga akong gumigising sa maliit kong kwarto sa boarding house. Isang silid na kasya lang ang kama, maliit na mesa, at electric pan na halos hindi sapat sa init ng gabi. Minsan, habang nagsusuklay ako sa harap ng basag na salamin, napapahinto ako. Pinagmamasdan ko ang sarili ko. Sa kadahan-dahang ngumingiti. Pero agad ko rin itong pinipigilan. Pagdating ko sa hotel, ibang mundo nang hinaharap ko. Malamig ang aircon, mabango ang paligid, at elegante ang mga taong pumapasok. Mga bisitang nakaayos, may kumpiyansa, at walang bahid ng pag-aalinlangan sa sarili. Kapag sila ay ngumiti, parang natural lang. Samantalang ako, bawat galaw ng labi ko ay pinag-iisipan. Good morning, ma'am. Sir? Bati ko. Sabay bahagyang yuko. Pinipili ko ang anggulo ng mukha ko kapag nagsasalita. Hindi ako basta tumatawa sa mga biro ng bisita. Kapag kailangan kong umiti, kontrolado. Yung sapat lang para magmukhang magalang. Pero hindi sapat para mapansin ang aking mga ngipin. Minsan, naririnig ko ang mga kasamahan ko na nag-uusap. Magpa-braces ka na kaya, Rhea? Sayang eh. Ang ganda mo pa naman. Biro ng isa. Ngumingiti lang ako ng pilit. Soon, pag nakaipon na. Sagot ko, kahit alam kong matagal pa iyon. Sa bawat sahod na natatanggap ko, may listahan na agad sa isip ko. Padala kay nanay, baon ng kapatid ko sa eskwela, bayad sa kuryente sa bahay namin sa probinsya. Kapag may natira, halos wala. Minsan,
Iniisip ko kung selfish ba ako kung unahin ko ang sarili ko. Kung ipon para sa braces kaysa sa pangangailangan nila. Pero tuwing tatawag si nanay, "Anak, salamat ha. Malaking tulong yung pinapadala mo. Nakakabili na ng libro si Bunso." Malambing niyang sabi. Nawawalang lahat ng pagdududa ko. Napapangiti ako. Yung totoo. Pero sandali lang. Bago ko ulit takpan ang bibig ko. Sa gabi, bago ako matulog, iniisip ko ang ibang bersyon ng sarili ko. Yung Rhea na malayang ngiti. Yung Rhea na hindi takot magsalita. Tumawa. O humarap sa kahit sino. Yung Rhea na hindi kailangang magtago sa likod ng kamay niya. At sa tuwing sumasagi iyon sa isip ko, lalo kong pinanghahawakan ng pangarap na balang araw. Mararanasan ko rin iyon. Isang araw, dahil sa sobrang sakit ng isa kong ngipin, napadpad ako sa isang klinika sa loob ng syudad. Doon ko nakilala si Dr. Santiago, 38 anyos, mukhang kagalang-galang, mabango, at halatang mayaman. Sa unang check-up pa lang, naging napakabait na niya sa akin. "Rhea, alam mo, napakaganda mo. Kung maayos lang yung braces mo, pwede kang sumali sa mga pageant." Sabi niya habang tinitignan ng dental records ko. Natuwa ako, pero agad ding nalungkot nang ibinigay niyang quotation. 60,000. Nanlumo ako. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Halos maiyak ako sa harap niya. Sinabi ko ang totoo, na ako ang inaasahan ng pamilya ko at hindi ko kayang bayaran iyon kahit mag-overtime pa ako ng 1 taon. Doon nagsimula ang lahat. Tinignan niya ako ng malalim. Isang tingin na noong una ay akala ko'y awa, pero may iba pa palang kahulugan. "Alam mo, Rhea, gusto kitang tulungan. Sayang kasi ang ganda mo eh. Pwede nating gawan ng paraan yan. I'll give it to you for free. Lahat. Braces, cleaning, maintenance. Walang bayad." Sabi niya. Halos tumalo ng puso ko sa tuwa. Pero bago pa ako makapagpasalamat, tinugtungan niya. "Pero syempre sa atin lang to ha. After office hours ka pupunta rito. At sana maging special friends tayo. You know what I mean, right?" Alam ko, hindi ako bata para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Tila dalawang bersyon ng sarili kong nag-uusap sa loob ng isip ko. Yung Rhea na pinalaki ng hirap at prinsipyo. At yung Rhea na pagod ng ikubli ang ngiti niya. Habang nakahiga ako sa manipis kong kutsyon, nakatitig sa kisame na may mantsa ng tagas ng ulan. Paulit-ulit kong binalikan ang sinabi niya. 60,000. Ilang buwan ko iyong sweldo. Ilang beses kong kailangang magtipid, magpigil, magsakripisyo, para lang maabot iyon. Pero ito na, isang iglap, may nag-alok na ibigay iyon sa akin. Kapalit ng isang bagay na hindi ko kayang pangalanan ng direkta. Pero ramdam na ramdam ko ang bigat. Mali ito. Alam ko, hindi lang dahil may kapalit, kundi dahil alam kong may pamilya siya. Hindi ko makalimutan ang larawan sa waiting area. Siya, kasamang isang babaeng marangal ang ngiti, at 2 batang mukhang masaya. Isang buo at maayos na pamilya. Pero sa bawat pag-ikot ng electric fan, sa bawat ingay ng mga sasakyang dumadaan sa labas, mas lumalakas ang isa pang boses sa isip ko. Ito na yung pagkakataon mo. Hindi ka na mahihiyang ngumiti. Magbabago ang buhay mo. Pinikit ko ang mga mata ko, pero hindi na walang mga imahe. Sarili kong malayang tumatawa. Kinakausap ang mga bisita ng walang pag-aalinlangan at hindi na tinatakpan ang bibig ko. Kinabukasan, habang nasa trabaho ko, napansin kong mas lalo akong naging conscious sa sarili ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko, bawat tingin ng kausap ko, parang mas mabigat. Parang may deadline ng insecurities ko. At sa huli, napagod akong makipaglaban sa sarili ko.
Pinili kong mas madaling daan. Pumayag ako. Nagsimula ang aming ugnayan. Tuwing hapon, pagkatapos ng shift ko sa hotel, at pagkatapos magsara ng klinik niya, doon ako dumidiretso. Sa simula, puro dental procedures lang. Kabit dito, adjustment doon. Pero unti-unti, naging higit pa sa pasyente at doktor ang turingan namin. Sa unang mga linggo, pilit kong pinanatili ang distansya. Nakaupo lang ako sa dental chair. Tahimik. Sumusunod sa bawat utos niya. Nakasuot ng gloves ang mga kamay niya habang inaayos ang braces ko. Maingat. Halos parang may pag-aalaga. Relax ka lang, Rhea. Mahina niyang sabi habang ina-adjust ang bracket sa harap kong ngipin. Tumango lang ako. Kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi na dahil sa procedure, kundi dahil sa presensya niya. Pagkatapos ng session, hindi na ako agad pinapaalis. Maupo ka muna. Aya niya. Sabay abot ng tubig. Minsan, may kasamang pagkain. Minsan, simpleng kwentuhan lang tungkol sa trabaho ko, sa pamilya ko sa probinsya, sa mga pangarap ko. Hanggang sa dumating ang punto na hindi lang dental ang dahilan ng pagpunta ko doon. Naging lihim na karelasyon niya ako. Binibigyan niya ako ng allowance buwan-buwan. Binibilhan ng mga mamahaling pabango at mga damit na hindi ko kayang bilhin dati. Sinasabi ko sa pamilya ko sa probinsya na napromote ako, kaya mas malaki nang naipapadala ko. Tuwang-tuwa sila. Proud na proud sila sa akin. Hindi nila alam, ang perang hawak nila ay galing sa pagbebenta ko ng aking prinsipyo. Naalala ko pang unang beses na binigyan niya ako ng sobre. Para sa'yo yan. Huwag ka nang mag-alala sa gastos. Sabi niya, parang napakadali lang ng lahat. Nag-atubili pa ako noong una. Nanginginig ang kamay ko habang tinatanggap iyon. Pero nang maalala ko ang tuition ng kapatid ko, ang gamot ni nanay, at ang mga bayarin sa bahay, napapapikit ako at tuluyang tinanggap. Unti-unti, nasanay ako. Nasanay sa mga gabing hindi na ako umuwi agad sa boarding house. Nasanay sa amoy ng mamahaling pabango niya na dumidikit sa damit ko. Nasanay sa pakiramdam na may taong nag-aalaga sa akin kahit alam kong mali ang paraan. At sa bawat buwan na lumilipas, napapansin ko rin ang pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako yung dating Rhea na takot ngumiti. Kapag nasa trabaho ako, mas nagiging kumpiyansa na ako. Mas madali na akong makipag-usap sa mga bisita. Minsan, nauhuli ko ang sarili kong tumatawa nang hindi tinatakpan ng bibig ko. At sa tuwing nangyayari iyon, naiisip ko, ito ang kapalit. 2 taon nang lumipas. Ang sungki kong ngipin, unti-unti nang naging pantay. Ang ganda ko'y lalong kuminang. Pero kasabay nito, nahulog ang loob ko kay Dr. Santiago. Naniwala ako sa mga matatamis niyang salita. Sabi niya, hindi na siya masaya sa asawa niya. Sabi niya, ako ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Naniwala akong mahal niya ako at balang araw, magsasama kami ng legal. May mga gabing nakahiga ako sa tabi niya, nakatitig sa kisame ng klinik na madilim na at tahimik ng paligid. Rhea, konting panahon pa. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Aayusin ko rin ang lahat. At ako, mahina akong tanong, puno ng pag-asa. Hindi kita iiwan. Sagot niya, diretso sa mata ko. At doon ako tuluyang bumigay. Hindi na lang katawan ko ang nabibigay ko, pati puso ko. Nagsimula akong mangarap ng higit pa. Isang buhay na hindi na ako itinatago. Isang umaga nagigising ako sa tabi niya. Hindi bilang lihim, kundi bilang asawa. Hindi ko napansin kung kailan ako tuluyang nalunod sa ilusyon. Ang laking katangahan, di ba, mga ka-confession? Naniwala ako sa isang lalaking ang pundasyon ng pagmamahal ay isang transaksyon. Sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Isang gabi, habang nasa loob kami ng kanyang private office sa clinic,
Biglang bumukas ang pinto. Hindi iyon ang assistant niya. Iyon ang kanyang asawa. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon. Parang bumagal ang oras. Nakaupo ako sa gilid ng mesa niya. Ang buhok ko ay bahagyang magulo. Ang puso ko'y malakas ang kabog. Siya naman ay nakatayo sa harap ko. Hindi pa man nakakalayo nang tuluyang bumukas ang pinto. At doon siya tumayo. Ang kanyang asawa. Maayos ang bihis. Pero ang mukha niya ay punong-puno ng galit at pagkadismaya. Ang mga mata niya, diretso sa akin nakapako. Parang tinatanggalan ako ng pagkatao sa isang tingin pa lang. Ganito ka pala? Nanginginig niyang sigaw. Pero ramdamang bawat salitang puno ng sakit. Bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin. Hinila niyang buhok ko ng buong lakas. Napasigaw ako sa sakit. Wala kang hiya. Alam mong may pamilyang asawa ko. Sunod-sunod niyang sigaw habang pinagmumura ko. Tinangka kong kumawala. Pero mas malakas siya. Ang mga kamay niya ay puno ng galit na matagal na palang kinikimkim. At si Dr. Santiago, nakatayo lang siya roon. Walang imik, walang galaw. Para bang isa lang siyang estrangherong nanonood sa gulo. Hindi niya hinawakan ang asawa niya. Hindi niya ako pinagtanggol. Ni hindi niya man lang tinawag ang pangalan ko. Sa sandaling iyon, doon ko nakita ang totoo. Kung gaano ko kaliit sa buhay niya. Hinayaan niyang kalad ka rin ako palabas ng klinik. Halos madapa ako sa sahig habang hinihila niya ako. Habang ang luha ko ay tuloy-tuloy na umaagos. Hindi ko na alam kung dahil sa sakit o sa kahihiyan. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kinabukasan, parang isang panaginip nang makita ko ang asawa ni doktor sa labi ng hotel kung saan ako nagtatrabaho. Sa harap ng mga katrabaho ko, sa harap ng mga bisita, isinigaw niyang lahat. Kabit! Mga agaw! Pinatulan ng doktor para lang sa braces. Napatigil ang buong labi. Ang mga bisitang kanina'y abala sa pag-check-in ay napalingon. Ang mga katrabaho ko, napatingin sa akin. Yung iba may gulat, yung iba may pagusga. Parang nawala ang boses ko. Nakapako lang ako sa kinatatayuan ko. Hawak ang counter. Habang unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid ko. Hindi niyo ba siya kilala? Yan ang babaeng sumira sa pamilya ko. Dagdag pa niya. Halos maiyak na rin sa galit. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero anong sasabihin ko? Na hindi ko alam? Na napilitan lang ako? Hindi. Dahil alam ko ang totoo. Pinili ko ito. Doon gumuhang mundo ko. Ang reputasyong iningatan ko ng ilang taon, naglaho sa loob ng 5 minuto. Dahil sa iskandalong iyon, agad akong tinanggal sa trabaho. Wala akong nagawa kundi umiyak habang nililigpit ang gamit ko sa locker. Habang isa-isa kong inilalagay ang gamit ko sa bag, yung maliit na salamin, ang lumang lipstick, ang ID ko. Parang bawat bagay ay paalala ng dating ako. Yung Rhea na nagsusumikap, yung Rhea na may pangarap. Pasensya ka na, Rhea, pero kailangan naming protektahan ang pangalan ng hotel. Sabi ng manager ko, hindi makatingin ng diretso sa akin. Tumango na lang ako, kahit parang may pumipiga sa dibdib ko. Paglabas ko ng hotel, wala akong direksyon. Bit-bit ko lang ang bag ko at ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Nakarating ang balita sa probinsya. Ang mga magulang ko, na dati ay taas noong ipinagmamalaki ako, ngayon ay hindi na ako magawang tignan sa mata. Rhea, pinag-aral ka namin para maging marangal, hindi para manira ng pamilya ng iba. Iyan ang huling salitang narinig ko sa tatay ko, bago niya ako talikuran. Sinubukan kong tawagan si Dr. Santiago. Umaasa akong tutulungan niya ako. Tutal, siya naman ang dahilan kung bakit ako nawala ng lahat. Pero black na ako. Ang huling balitang narinig ko, nagkaayos sila ng asawa niya at nagbabakasyon sa ibang bansa para isibang marriage nila.
Paulit-ulit kong tinawagan ang numero niya noong gabing iyon. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang pangalan niya sa phone ko. Parang umaasa pa rin ako na sasagot siya, na kahit papaano ay may natitira pang konsensya sa kanya. Pero bawat tawag ko, iisa lang ang sagot. Call failed. Sinubukan kong mag-message. Mahahabang paliwanag. Pagsusumamo. Kahit galit. Lahat sinulat ko. Pero hindi na-deliver. Doon ko lang napagtanto. Tinanggal na niya ako sa buhay niya. Parang hindi ako kailanman naging bahagi nito. Kinabukasan, pilit kong inalam ang balita tungkol sa kanya. Sa mga dati niyang staff. Sa mga kakilala sa klinik. Doon ko narinig ang balitang parang kutsilyong muling bumaon sa puso ko. Nagkaayos sila ng asawa niya. Ma'am, nagbakasyon daw sila sa abroad. Aayusin daw ang pamilya nila. Sabi ng dating assistant niya. Tila nag-iingat sa bawat salita. Napangiti ko ng mapait. Ayusin ang pamilya. At ako? Isa lang pala akong pagkakamali na kailangang burahin. Ginamit niya lang ako. Noong nanganib ang lisensya niya at ang pamilya niya, itinapon niya ako na parang isang lumang pustiso. Naaalala ko ang lahat. Yung mga gabing pinangakuan niya ako. Yung mga salitang binitawan niya na akala ko'y totoo. Yung mga sandaling naniwala ako na espesyal ako sa kanya. Pero sa huli, wala pala akong pinagkaiba sa ibang bagay na pwedeng gamitin at itapon kapag hindi na kailangan. Ngayon, nakaharap ako sa salamin. Tinitignan ko ang aking mga ngipin. Pantay na pantay. Mapuputi. Perpekto. Pero sa tuwing ngingiti ako, wala akong nararamdamang saya. Ang nakikita ko ay mukha ng isang babaeng nawalan ng dangal, nawalan ng trabaho, at nawalan ng tiwala ng pamilya. Mahabang katahimikan sa maliit kong inuupahang kwarto. Mas maliit pa kaysa sa dati kong boarding house. Wala ng mga mamahaling pabango. Wala ng bagong damit. Ang meron na lang ay ang salamin na nakasabit sa dingding at ang refleksyon ko na hindi ko na halos makilala. Dahan-dahan akong ngumiti. Hindi na ako nagtatakip ng bibig. Kita ng bawat pantay ng ngipin. Yung dating pinapangarap ko lang. Pero kasabay ng ngiting iyon, tumulo ang luha ko. Kasi ngayon, malinaw ko nang nakikita. Hindi palang ngipin ang problema ko noon. Hindi pala perfection ang kulang sa akin. Kundi ang kakayahang pahalagahan ng sarili ko kahit hindi ako perpekto. At iyon ang bagay na huli ko nang natutunan. Nagkaroon nga ako ng perfect smile. Pero ang kapalit naman nito ay ang aking katahimikan at kinabukasan. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa pantay ng ngipin o magandang tindig, kundi sa isang malinis na konsensya. Huwag kayong pabulag sa mga material na bagay o sa pagnanais na maging perpekto sa mata ng mundo. Ang shortcut sa tagumpay o sa kagandahan ay madalas na may nakatagong matarik na bangin. Ang mga bagay na nakuha sa maling paraan ay hindi kailanman magbibigay sa inyo ng tunay na kaligayahan. Mas mabuti pang ngumiti ng may sungki, basta't ang ngiting iyon ay galing sa isang pusong tapat at hindi nagnakaw ng kaligayahan ng iba. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Rhea? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay.